taong 2005 sa isang tahimik na bayan ng Bulacan. Isang respetadong negosyanteng babae ang natagpuang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang silid. Walang senyales ng pagnanakaw. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang nanloob na pinaghihinalaan ng mga pulis. Pero nang magsimula ang investigasyon, dito unti-unting natuklasan ang isang nakakagimbal na katotohanan. Dahil daw dito ang pangalan ng asawa niya, si Manuel Baluyot, at ang babaeng tinutukoy na biktima ay si Teresa Baluyot, isang pharmacist at may-ari ng 6 na botika na nakakalat sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ang kasong ating tatalakayin ngayon. Isang kasong nagsimula sa tagumpay, tiwala, at isang pamilyang hinahangaan ng marami, ngunit nauwi sa isang krimen nang dahil lamang sa pera at babae. Makinig ng maigi mga kaibigan. Si Teresa Gaspi, apelyido nito nung dalaga bago maging Baluyot, ay isinilang noong 1955 sa Bulacan. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi mayaman, ngunit marangal ang pamumuhay. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanyang sipag at talino. Habang ang ibang kabataan ay abala sa paglalaro, si Teresa ay mas madalas na makitang nag-aaral o tumutulong sa maliit na kabuhayan ng kanilang pamilya. Noong kabataan niya ay nakilala niya si Manuel Baluyot. Magkalapit lamang ang kanilang edad. Si Manuel ay ipinanganak noong 1954 at lumaki rin sa Bulacan. Kilala siya sa pamilya nila bilang isang mahusay na real estate broker at insurance agent. Marami niyang lumalapit sa kanya para magpatulong sa pagbili ng lupa, pagproseso ng housing loan, at pagkuha ng insurance policies. Magaling siyang magsalita at madaling makuha ang tiwala ng mga tao. Dahil dito, siya rin ang pangunahing humahawak sa mga pinansyal na transaksyon, investments, at mahahalagang dokumento ng pamilya sa mata ng marami. Magkaiba man ang kanilang personalidad ay mabilis na nagkasundo si Manuel at Teresa, at di nagtagal ay naging magnobyo at magnobya na nga sila. Tahimik, masinop, at seryoso si Teresa. Samantalang si Manuel naman ay palakaibigan, madiskarte, at madaling makuha ang loob ng mga tao. Nang makapagtapos si Teresa ng kursong pharmacy noong huling bahagi ng dekada 70, nagpasya silang bumuo ng sariling pamilya. Nagpakasal sila noong 1978. Mula noon ay halos 3 dekada silang magkasama. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ay hindi naging madali ang lahat. Tulad ng maraming bagong mag-asawa, nagsimula rin sila sa simpleng pamumuhay. Walang malalaking negosyo, walang magagarang sasakyan, walang malawak na ari-arian. Ngunit may pangarap sila at handa silang paghirapan iyon. Sa tulong ng kanyang propesyon bilang pharmacist, nakapag-ipon si Teresa upang maitayo ang kanyang unang botika sa Bulacan. Maliit lamang iyon noong una, iisang pwesto lamang na may limitadong supply ng gamot. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ay unti-unting lumago ang negosyo. Kilalang kilala si Teresa sa kanilang lalawigan bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang negosyante. Hindi siya iyong uri ng taong puro kita lamang ang iniisip. Kapag may mga matatandang kulang ang pera, kung minsan ay pinapautang pa niya ang mga ito. Dahil sa magandang reputasyon na kanyang nabuo, lalong dumami ang mga mamimili. Mula sa isang botika ay naging 2. Mula 2 ay naging 4. At kalaunan ay naging 6 na botika na nakakalat sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Habang lumalaki ang negosyo, mas naging mahalaga rin ang papel ni Manuel sa kanilang buhay. Siya ang madalas na nakikipag-usap sa mga supplier, negosyante, at iba pang taong may kaugnayan sa operasyon ng kanilang mga negosyo. Kung si Teresa ang utak ng negosyo, si Manuel naman ang taong nakaharap sa publiko. Sa paningin ng maraming tao, perpektong mag-asawa ang dalawa. Pareho silang matagumpay. Pareho silang iginagalang. Pareho silang kilala sa kanilang komunidad. At higit sa lahat, mayroon silang 2 anak na babae na siyang sentro ng kanilang buhay. Ang panganay nilang anak ay 22 taong gulang noong 2005
Malapit na itong makatapos ng kolehiyo at madalas na ipinagmamalaki ng mag-asawa dahil sa husay nito sa pag-aaral. Ang bunso naman ay 18 taong gulang at kasalukuyang naghahanda para sa kolehiyo. Katulad ng kanyang ate, isa rin itong masipag na estudyante at malapit sa kanyang mga magulang. Para kay Teresa, ang 2 anak na ito ang pinakamahalagang bunga ng kanyang mga pinaghirapan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kanilang negosyo. Ang mahalaga sa kanya ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Kaya naman lalo siyang nagsumikap sa pagpapalago ng kanilang mga butika. Sa mga panahong iyon, kilala ang pamilyang Baluyot bilang isa sa mga pinakamatatag at matagumpay na pamilya sa kanilang lugar. Mayroon silang malaking bahay. May mga sasakyang naipundar. Kapag may mga pagtitipon sa bayan ay madalas silang inimbitahan. Kapag may mga programang pangkomunidad ay kabilang sila sa mga sumusuporta. Ngunit tulad ng maraming trahedyang nangyari sa totoong buhay, hindi lahat ng magagandang larawan ay nagpapakita ng buong katotohanan para sa mata ng tao. Siyempre, ay may mga sikreto rin ang isang pamilya na hindi nakikita ng mga tao. May mga problemang nakatago sa likod ng mga masayang pamumuhay. Dahil habang abala si Teresa sa pangangasiwa ng kanilang mga butika at sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, hindi niya alam na may mga bagay nang nangyayari sa likuran niya. Mga bagay na hindi niya inaakalang magmumula mismo sa taong pinakamatagal niyang pinagkakatiwalaan, ang asawa niyang si Manuel. Dahil noong mga taong 2000, mayroon ng babae o kabihit si Manuel Baluyot. Batang-bata ito na halos kaedad lamang ng panganay nilang anak. Nalaman din iyon ni Teresa. Ngunit tulad ng maraming asawang Pilipino, naniwala si Teresa na anumang problema ang dumating ay haharapin nila bilang magkapareha. Dahil sa tagal nilang nagsasama ni Manuel, ay makailang ulit na rin niya itong nahuli na babae. Mayroon pang araw pinag-aral si Manuel noon at ibinahay sa ibang lugar. Pero nahuli rin yon ni Teresa at laging kapag ganoon ang nangyayari ay lagi namang pinipili ni Manuel ang asawa at pamilya niya. Iyon nga lang, itong huling pambababae niya ay iba na ang mangyayari. At dito na lalabas ang pangalang Lovely Joy sa Kilabon, isang babaeng tubong Pampanga, ang kasalukuyang babae ni Manuel Baluyot, ang babaeng nagpapaligaya at sumusubo sa batuta ni Manuel Baluyot. Pero dahil sa kapirasong langit na ibinibigay ng babae, noong mga panahong iyon ay hindi napapansin ni Manuel na unti-unti nang lumalaki ang problemang kinakaharap niya. Sa harap ng mga tao ay isa pa rin siyang matagumpay na negosyante, isang mahusay na real estate broker at insurance agent na maraming koneksyon sa Bulacan man o sa Pampanga. Pero sa relasyon nila ni Joy, noong una ay inakala ni Manuel na isa lamang itong pansamantalang relasyon, nalilipas din kalaunan gaya ng mga nauna niyang pambababae. Ngunit habang tumatagal ay lalo siyang nahuhulog sa babae hanggang sa umabot sa puntong handa siyang gawin ang halos lahat para lamang mapanatili ito sa kanyang buhay. Sa umpisa ay simpleng tulong lamang ang ibinibigay niya kay Lovely Joy, pambili ng mga damit, panggastos sa pang-araw-araw, at kung minsan ay pera para sa pamilya nito. Ngunit habang tumatagal ay lumalaki rin ang mga hinihingi ng babae. Hindi naman ito kakaiba para kay Manuel dahil sanay siyang magbigay. Sa katunayan, tuwing magkasama sila ay madalas niyang marinig ang mga simpleng hiling ni Lovely Joy. Minsan ay gusto nitong magkaroon ng bagong cellphone. Minsan naman ay gustong magbakasyon. At dahil ayaw niyang mawala ang babae ay halos lahat ng iyon ay kanyang pinagbibigyan. Alam ninyo yung tipong babae na kung magsalita ay, bilhan mo ako niyan, bilhan mo ako nito. Ganoon. Ganoon ang klase ng babae si Lovely Joy. Maganda kasi kaya high maintenance din. Kalaunan ay hindi na nakontento si Lovely Joy sa mga regalo at tulong na natatanggap niya. Gusto na nitong magkaroon ng sariling bahay. Isang gabi, habang magkasama sila sa Pampanga, ay diretsahan na itong nagsalita kay Manuel. Mahal mo ba talaga ako, Manuel? Tanong ni Lovely Joy
Alam mo naman ang sagot diyan. Sagot ni Manuel. Kung mahal mo ako, bakit hanggang ngayon parang bisita pa rin ako sa buhay mo? Napatahimik si Manuel. Gusto ko ng sariling bahay, kahit simple lang. Iyong masasabi kong sa akin naman, salita ng babae na animoy maamong kuting na inuutos si Manuel. Hindi agad sumagot si Manuel ngunit hindi rin siya tumanggi. At iyon ang naging simula ng isa sa pinakamalaki niyang pagkakamali. Sa mga sumunod na buwan ay pinagawan niya ng bahay si Lovely Joy sa Pampanga. Unti-unti itong natayo. Nagkaroon ng sariling lote, mga kasangkapan, appliances, at iba't ibang gamit sa bahay. Hindi na malayan ni Manuel na umabot na pala sa halos 3 milyong piso ang kanyang nagastos para lamang matupad ang kagustuhan ng babae. O di ba? Ang mahal ng puday parang may ginto mga kaibigan. Dahil kung tutuusin, kung iyong kaligayahan lang ang habol ni Manuel o pagpaparaos, ay pwede naman siyang rumenta na lang ng bayarang babae. Pagkatapos ng putok ay bayaran na lang niya at wala ng obligasyon. Kaya tatanga-tanga rin itong si Manuel dahil ginagastusan na niya, pinagawan pa ng bahay. At huwag kayo mga kaibigan, pati pamilya ni Lovely Joy ay nakikinabang sa panghutot ni Lovely sa kanya. Tapos ang kapalit lang noon ay 2 putok sa gabi. Hindi ba parang nakakatawa? Kaya habang lumalaki naman ang gastos niya kay Lovely Joy, ay lalo rin siyang nalulubog sa iba pang gastusin. Bilang isang taong sanay na magmukhang matagumpay sa harap ng iba, hindi niya kayang isuko ang kanyang marangyang pamumuhay. Patuloy siyang nakikipagkita sa mga kasosyo sa negosyo, nanlilibre sa mga kakilala, at gumagastos na parang walang katapusan ang kanyang pera. Ang problema, hindi na pala sapat ang kanyang kinikita upang tustusan ang lahat ng iyon. Minsan ay nakakahingi pa siya ng pera sa misis niyang si Teresa. Tapos ay nagsimula ng mangutang sa ilang kakilala. Pagkatapos ay sa mga financing company. Kalaunan ay pati mga bangko ay nilapitan na rin niya. Sa bawat utang na kanyang kinukuha ay naniniwala siyang mababayaran niya rin ito sa tamang panahon. Ngunit dumating ang puntong hindi na niya kayang habulin ang mga obligasyong kanyang pinasok. Unti-unting lumubo ang kanyang pagkakautang hanggang sa umabot ito sa halos 7 milyong piso. Sa makatuwid, habang ibinabaon niya ang talong niya kay Lovely ay baon na rin siya sa utang. Sa bawat demand letter na natatanggap niya ay lalo siyang kinakabahan. Sa bawat tawag mula sa mga pinagkakautangan ay lalo siyang napapraning at natatakot siyang malaman ito ni Teresa. Dahil alam niyang kapag nalaman ng asawa ang tunay niyang kalagayan ay maaaring mawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pamilya. Ang mga negosyong ilang dekada nilang pinaghirapan. Isang gabi habang nasa bahay ni Lovely Joy sa Pampanga ay tahimik na nakaupo si Manuel sa sala. Nasa harapan niya ang ilang dokumento ng kanyang mga utang. Isa-isa niya iyong tinitingnan habang hawak ang kanyang ulo. Napansin iyon ni Lovely Joy kaya lumapit ito. Bakit parang problemado ka na naman? Tanong ng babae. Wala ito, sagot ni Manuel. Huwag mo akong lolokohin ha. Dagdag pa niya. Oo naman mahal. Mahal kita honey. Sagot ni Joy na may kasamang panguuton na naman. Dito ay bigla na lamang sinabi ni Manuel. Mahigit 7 milyon na ang utang ko. Nanlaki ang mga mata ni Lovely Joy. 7 milyon? Tumango lamang si Manuel. Paano mo babayaran iyan? Sagot ni Joy. Hindi nagsalita si Manuel at hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang 2 niyang kamay na parang masakit na ito sa kaiisip. Kasi iyon din ang tanong na matagal nang umiikot sa kanyang isipan. Dahil sa totoo lang ay wala na siyang maisip na paraan. Hindi niya maaaring ibenta ang mga negosyo nang hindi nalalaman ni Teresa. Hindi rin niya maaaring aminin sa pamilya ang lahat ng kanyang kasinungalingan. At nagastos niya sa tilapia ni Joy na parang ginto ang presyo. Tahimik na napaisip si Lovely Joy bago muling nagsalita. Hindi ba may insurance si Teresa? Tanong niya. Biglang napatingin si Manuel sa babae. Hindi siya sumagot ngunit alam niyang pareho nilang naiisip ang parehong bagay. Malaki iyon, hindi ba? Dugtong ni Lovely Joy na parang ipinipilit niya na pag-usapan. Bilang isang insurance agent, kabisado ni Manuel ang halos lahat ng detalye ng kanilang mga policy. At isa sa mga detalyeng iyon ay ang life insurance ni Teresa na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Mula sa gabing iyon
ay hindi na nawala sa isip ni Manuel ang halagang iyon. 20 milyong piso. Sapat na kasi ito upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sapat na rin ito upang mapanatili ang kanyang mga negosyo. At higit sa lahat ay nais nitong magsimula ng panibagong buhay kasama si Joy na matagal na niyang ipinagpapalit sa kanyang pamilya. Napraning noon si Manuel sa kakaisip ng utang niya at sa takot na baka iwanan siya ni Joy kung wala na siyang pera. Nasa 2005 na tayo sa kwentong ito nang natutuliro si Manuel kung ano ba ang gagawin niya para mabayaran ang kanyang utang. Hanggang sa nabigla na lamang ang lahat ng mabalitaang patay na si Teresa Baluyot. Noong una ay inakala ng maraming tao na natural lamang ang pagkamatay ni Teresa. Kumalat ang balitang natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng kanilang silid mag-asawa. May mga agad na nagsabing baka inatake lamang ito sa puso o kaya naman ay pinabayaan na ng katawan dahil sa pagod at stress sa trabaho. Ayon sa balita ng mga taong malalapit sa kanya, noong madaling araw ay mabilis na tumawag si Manuel Baluyot upang humingi ng tulong. Sa boses nito ay tila nagpapanik pa umano habang ipinapaliwanag ang nangyari sa kanyang asawa. Pakibilisan ninyo po. Hindi na humihinga ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ganito ang unang bersyon ng kwento ni Manuel sa mga awtoridad. Ayon sa kanya, natagpuan na lamang niya si Teresa na wala ng malay sa loob ng kanilang silid. Sinubukan umano niyang gisingin ito ngunit hindi na tumutugon ang babae. Dahil dito ay agad siyang humingi ng tulong at umasa na maaari pa itong maisalba. Ngunit habang lumilipas ang mga oras ay may mga bagay na nagsimulang hindi magtugma sa kanyang mga pahayag. Nang dumating ang mga awtoridad at mga responder ay napansin nila ang ilang detalye na hindi nila basta maipaliwanag. May mga marka sa katawan ni Teresa na hindi karaniwang makikita sa isang taong namatay dahil sa natural na karamdaman. May mga pasa sa bahagi ng kanyang mga braso. May mga gasgas ito at sugat na para bang bunga ng pakikipagbuno o struggle. Dahil dito ay ipinag-utos ng panganay na anak ni Teresa ang isang mas masusing medico-legal examination upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanilang ina. At doon nagsimulang mabago ang direksyon ng buong kaso o ng pangyayari. Lumabas sa pagsusuri ng mediko-legal na hindi natural ang pagkamatay ni Teresa Baluyot. Ayon sa mga natuklasan, may mga palatandaan na lumaban ang biktima bago ito mawalan ng buhay. May mga sugat sa kanyang katawan na nagpapakitang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito ay tuluyan ng itinuring ng mga awtoridad na isang posibleng kaso ng pagpatay ang insidente. Kasunod nito ay sinimulan nilang himayin ang buhay ng pamilyang Baluyot. Isa-isang sinuri ang kanilang negosyo, mga transaksyon at maging ang personal na buhay ng mag-asawa. Natuklasan ng mga investigador na may matagal ng relasyon si Manuel Baluyot sa isang babaeng nagngangalang Lovely Joy sa Kilabon mula sa Pampanga. Sa umpisa ay inakala nilang isa lamang itong karaniwang relasyon sa labas ng kasal o isang pambababae ng tipikal na may perang lalaki. Ngunit habang dumarami ang mga dokumentong kanilang nakukuha, ay napag-alaman nilang higit pa pala rito ang kinasasangkutan ni Manuel. Batay sa mga nakalap na impormasyon, umabot sa halos 3 milyong piso ang nagastos ni Manuel para sa bahay, mga kagamitan, at iba pang pangangailangan ni Lovely Joy. Habang sinusuri naman ang kanyang mga record sa pananalapi, ay natuklasan ng mga awtoridad na mayroon na pala itong pagkakautang na umaabot sa halos 7 milyong piso mula sa iba't ibang bangko, financing company at pribadong nagpapautang. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang mga natuklasan ng mga investigador. Dahil nalaman na nila na nakapangalan kay Manuel Baluyot bilang pangunahing benepisyaryo ang life insurance ni Teresa. Nagkataon lamang ba ang pagkamatay ni Teresa Baluyot at ang malaking perang mapupunta sa pangalan ni Manuel? Iyon ang unang tanong ng mga pulis. Mula sa tanong na iyon ay isa-isang lumabas ang mga ebidensyang lalong nagpabigat sa kaso ni Manuel Baluyot.
Sa CCTV ng kanilang bahay ay walang ibang taong nakitang pumasok o lumabas noong gabing namatay si Teresa. Sa computer naman ni Manuel ay natagpuan ang ilang kahina-hinalang search at mga dokumentong may kaugnayan sa insurance. Lumabas din ang mga text message at tawag nito kay Lovely Joy, mga bank records, transfer ng pera, mga dokumento ng utang, at ang 20 milyong pisong life insurance ni Teresa. Nang malaman ito ng panganay nilang anak, doon nito ipinasyang ilaban ang kaso laban mismo sa sarili niyang ama. Sa paglilitis ay isa-isang inilatag ang mga ebidensya, ang medico-legal findings, ang CCTV na walang ibang taong pumasok o lumabas sa bahay, ang mga dokumento ng utang, ang mga bank records, ang mga transaksyon kay Lovely Joy, ang mga laman ng computer ni Manuel, at ang 20 milyong pisong life insurance na siya ang pangunahing benepisyaryo. Sa huli ay hindi naniwala ang hukuman sa mga paliwanag ni Manuel. Napatunayan na ang pagkamatay ni Teresa ay hindi aksidente at hindi rin natural na pangyayari. Lumalabas na ang motibo ni Manuel sa pagpatay niya sa asawa ay tungkol sa malaking perang makukuha nito at sa babae niya. Dahil dito ay nahatulan si Manuel Baluyot ng murder at sinentensyahan ng reklusyon perpetua. Sa isang iglap ay nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, at ang kalayaang matagal niyang tinamasa. Samantala, bagamat hindi na naibalik pa si Teresa, nakamit naman ng kanyang mga anak ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban para sa kanilang ina.